Nakakaladkad nga ang pangalan ni dating DILG Undersecretary Rico Puno sa naudlot na pagbili ng 1,500 assault rifles para sa Philippine National Police. Pinahinto ni Pangulong Aquino ang bidding process ng mga baril dahil sa umano'y mataas na presyo ng bidder nito. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa utos ng Pangulong Aquino, itinigil ang isinasagawang bidding process noong Hunyo para sa pagbili ng tinatawag na basic assault rifles para sa Special Action Force ng PNP. Si dating DILG Secretary Jesse Robredo raw ang inutusan ng Pangulo para ipahinto ang proseso matapos madiskubre ng Pangulo sa internet na tila mataas ang halaga ng bid price. Para may na-acquire previous to this, yung contract na in-execute before we step into office, 150,000. Yung indicative price nila naging 119,000. Tapos parang ito yata ang kinoconsider na is now at 80,000 per unit. Pero tumingin ako sa internet, dahil nag-umpisa about 2 years ago, about $2,000 yung gusto nilang M4. So roughly, tama yung presyo. Pero pag tumingin ka sa internet ngayon, you can get it as little as $800 plus. So 800 times 40 will give you 32. Yeah? And 32 and 80 are very far off. So, tapos yung the rifle itself was not what they told me they wanted. Pero ang nagbitiw na DILG Undersecretary na si Rico Puno, tila nagtaka sa alegasyon ng overpricing. Ano bang overpricing ang sinasabi? We just finished the contract for the 59,900 Glock pistols. Na sinasabi nila na lahat ng mga tao, even the dealers, international dealers are telling me that you got the best price for that. So, hindi ko malaman kung ano yung sinasabi na overpriced. Ngayon, kung sasabihin nila about the rifles at yung iba pang mga there were 4 biddings eh. Lahat yun, nag-failure, natalo yung sinasabi nilang proponent na siya ang lowest bidder at that time. Pagkatapos, lahat naman yan, hindi nga natuloy yung bidding eh. So, tapos, the initial bid was, nandoon yata yung binibili in the past was about 120,000 per rifle. Then, bumaba daw ng 115. And when we opened the bid for this, when we were the one supervising already, it was 89,900. So, tapos, ang hindi lang nila napansin, there was a requirement in the bidding there that nakasama pa yung mga bala doon at saka yung mga magazines nitong mga rifle. Ang kumpanyang RS Pinelli Trading ang sole o nag-iisang kumpanyang aktual na nagbid para sa pagbili ng 1,500 units ng caliber 5.56mm na assault rifle noong May 31, 2012 mula sa 7 iba pang kontratistang bumili ng bidding documents. Ang price proposal ng kumpanya, 89,450 pesos bawat rifle, pero na-disqualify rin matapos mabigong magsumite ng documentary requirements. There were 2 reasons. First, yung receipt of authentication, yung sila po yung authorized seller ng IW. Then second, the certification from the Insurance Commission. Kinansela na rin ang bidding at kasalukuyang sinisiyasat ng PNP Directorate for Logistics ang bidding para sa pagbili naman ng 1,800 pang assault rifle na para naman sana sa local police. We suspended the procurement ng 1,800. In short, yung 1,500 na-DQ ho yung proponent. Yung 1,800 naman, hindi na ho namin tinuloy because according to them, medyo mahal ata itong presyo, etc. etc. So, in short, hindi ho nag-materialize yung both 2 procurements ng rifle. So, in short, wala hong irregularity, walang anomalya. We have done our part. Humarap sa GMA News ang presidente ng RS Pinelli Trading na si Reynaldo Espinelli, pero tumanggi na itong magsalita sa harapan ng kamera. Masama raw ang kanyang loob. Sana raw hindi na lamang siya lumahok sa bidding para hindi na nakaladkad ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Lehitimo at tumalima raw ang kanyang kumpanya sa proseso ng bidding at maluwag na tinanggap ang pagkakapwera sa kanila ng Bids and Awards Committee. Kung tutuusin daw, ang price proposal niya na higit 89,000 pesos bawat rifle, mababa pa nga at hindi overpriced. Kasama raw kasi sa package na ito ang tactical sling o pansabit sa katawan ng baril, tactical flashlight, 7 piraso ng 30 rounds ng magazine, cleaning at toolkit, gun oil dispenser at instructional manual. Dagdag pa raw ang PNP requirements na 360 rounds ng ammunition, gun oil at training and seminar course para sa mga pulis. Itinanggi rin ni Espinelli na malapit siya kay Puno
Lumabas sa balita na nagpunta raw si Puno sa Israel sa imbitasyon umano ng Israel Military Industries, ang foreign partner ng Espineli. Pero ayon sa Espineli, nagkataon lang daw ang pagkikita nila sa Israel. Nasa Israel daw siya noon para makipag-usap sa kasosyong kumpanyang Israel Weapons Industries o IWI na magsusupply sana ng mga armas. Nang marinig niyang naroroon din si Puno para sa pilgrimage kasama ang pamilya, inimbitahan daw niyang mag-tour sa pabrika ng IWI. Ganito rin ang sinabi ni Puno. Yung pagpunta ko ho sa Israel, kwan ho yun. Bakasyon po ng aking pamilya. Kasama ko po doon ang 2 anak ko, ang asawa ko, at saka 4 na mga pamangkin. Sa ilalim ng Aquino administration, si Puno ang may hawak sa PNP, kahit pa si Robredo ang DILG noon. Pero sabi ni Sarmiento, May 10th nung umalis kami. Pero ang walang kinalaman yon, ulitin ko, walang kinalaman yon doon sa pagbili ng barel. Bam Alegre, GMA News.